may bagong issue na pinakakalat ngayon, si Boying Rimulya, yung ipinilit na ombudsman kahit hindi kwalipikado, para sirain ang kredibilidad nitong si Congressman Leandro Leviste, pinakabatang bilyonaryo. At ito'y may kaugnayan doon sa franchise niya sa solar power, yung kanyang kumpanya. Ano nga ba ang tungkol dito? Pag-usapan po natin. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong araw ito ng Lunes? Talaga naman nakakatuwa dahil dire-diretso na naman po tayo sa paghatid ng mga impormasyon, lalo pa sa mga bagay na meron kaugnayan sa mga nagaganap dito po sa ating lokalidad. Meron bagong issue at talagang patuloy nilang sinisira o dinidiscredit itong si Congressman Leandro Leviste para tumigil sa kanyang kampanya na ilahad kung sino ang lahat ng mga taong nasa likod nitong 2025 budget insertions at mga proponent ito, at saan napunta yung mga pera. Kung yung maalala, meron ng hawak na Cabral files itong si Leandro Leviste na nung una ay pilit nilang itinatanggi at talagang ginagawa ng paraan para mawalan ng saysay itong Cabral files na ito, which unfortunately ay hindi na nagawa sapagkat may lumabas na panibagong pahayag galing kay dating ICI Special Investigator Mayor Benjamin Magalong na nagsasabi na yung files na hawak niya ngayon ay siya ding files o kapareho ng files na hawak ni Leviste. So, ibig sabihin, hindi ito peke. At talagang ito'y totoo. Hanggang sa dumating ang punto na sinisilip nila dito ngayon ay kung paano in-acquire o paano nakuha itong papeles na ito o mga dokumento. At pilit yung pinalalabas na ito ay ninakaw. Pero marami yung mga patunay na hindi sapagkat marami yung mga senaryo, maraming sitwasyon ang nagsasabi na at nagpapakita na walang naganap na sapilitang pagkuha ng mga dokumento na ito. Pero kasunod niyan ay dahil hindi sila nagtagumpay dyan sa mga bagay na yan, eto ngayon ang sinasabi. Meron ngayong pinalalabas itong si Boying Rimulya, yung ipinilit, hindi ko pinilit ipinilit na ombudsman na kahit naman hindi siya kwalipikado ay talagang isinaksak doon para siyang ilagay na ombudsman o taga-usig kuno ng mga may kaugnay, ng mga may kasong empleyado ng gobyerno. Sabi niya, atensyon Hindi, wag mo bigay yung atensyon, di ba? Nakahanap ng atensyon para kahagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon Yung violation ng franchise. Yung national Kasi franchise. dapat yan, yung franchise, hindi mo nininegosyo. Yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise. Which happened. Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Di ba? National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador. Ano, gusto nyo ibahin yung usapan? Yun ang pag-usapan muna natin. Bago lahat. Sabi nitong si Boying Rimulya, marami daw problema itong si Leviste. Isa na nga dito ay yung kanyang prangkisa. Sabi niya, gusto lang daw ibahin ni Leviste ang topic dahil ang Solar Philippines na isang kumpanyang itinatag ni Leviste noong 2013 ay may layuning gawing mas abot kaya at mas madaling ma-access ang solar power sa bansa. Na noong 2019,
nabigyan ito ng 25 years na franchise. Normally naman kasi yung prangkisa ay talagang 25 years. At ito ibinibigay ng Kongreso. It's only the Congress who can issue franchise. And franchise is in form of a Republic Act. Ito ay isang batas. Hindi ito basta isang uri lamang ng sertifikasyon o ng isang katibayan o patunay o na ikaw ay merong prangkisa, etc. etc. Mapa-radyo, mapa-cable, cable system, telepono, telco, telecommunication systems, o kaya ay itong yung solar power, yan. Kailangan ho ng franchise yan. So, 25 years. Ngayon, ay sinasabi dito na nabenta daw ng 18 bilyon sa Meralco yung mga prangkisa nitong si Leviste. So, ito ay iniimbisigahan nila ngayon. So, ang ibig ko sabihin ay bakit ito nangyayari o bakit ito ginagawa? Sapagkat una, kailangan nilang patunayan na walang tawag dito na hindi credible si Leviste para maglabas ng mga impormasyon may kaugnayan sa flood control scam. Di ba nga? Pero kung inyong babasahin ang gusto, ito'y isang malinaw na katunayan na talagang marami ho ang sabit din eh. Marami ho ang may involved, lalo na dito sa mga nakalista sa Cabral files na sinasabi. Di ba? So, ang tanong eh, bakit ba kayo takot na takot? Nandun ba ang inyong mga pangalan? Lalabas ba ang inyong mga katarantaduhan at ang inyong mga lihim? Yan yung isang pinatutunayan ng lahat ng mga pagsusumikap na sirain ang kredibilidad o pagkatao ni Leviste at sabihin na walang kwenta itong files na ito. Idagdag mo pa yung sinasabi ni Tito Soto na mas credible yung report galing sa DBM kaysa doon sa Cabral files. At yun ang dapat na pagtuunan ng pansin. Diba? Isang kalokohan. Isang kalokohan lahat yan. Sapagkat habang sila'y gumagawa ng paraan, lalo nilang inaamin indirectly sa kanilang mga sarili o sa taong bayan na sila ay mga sangkot dito sa usapin na ito. Kaya dapat matuloy, ipagpatuloy nitong si Leviste ang kanyang sinimulan. Dapat ilantad na ito. Anong sagot ni Leviste doon sa sinabi doon sa mga sinabi nitong si Boying Rimulya? Ang sabi niya, sige, ilabas nyo na, sabihin nyo na lahat ng sasabihin nyo ngayon. Antayin ninyo ang muling pagbabalik ng Kongreso. Malaking issue to na kailangan bantayan natin. Pero for the meantime, yun lang muna. At tabayanan natin po itong issue na ito sa pagbubukas ng Kongreso ngayon pong Enero para marinig natin kung anong lahat ng mga sasabihin nitong si Congressman Leviste. Hindi pa magbibigay ng kanyang pahayag ngayon. Hayaan niya munang malubog sa kumunoy itong mga kagaya ni Rimulya na mga tagapagtakip sa katarantaduhang ginagawa ng bangag na administrasyon. Okay? Hindi pa tapos. Mahaba pa ito pero unti-unti tayong inililigaw nitong mga demonyo sa gobyerno para nang sa ganon ay makalimutan natin yung usapin nitong flood control project. Alright, so maraming salamat po muli sa ngalan po ng ating mga kasamahan kay Mang Teban. Ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito sa YouTube. Ron Ramoso, na patuloy sa panggigising gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.